ni dati. Dr. Graves, ito ang aking asawa. Kailangan kong abalahin ka upang tulungan ako. Bagaman ang parehong mga ekspresyon ng kababaihan ay tila hindi maganda, mas nababahala si Harvey tungkol sa mga pinsala ni Mandy at hindi naisip ang sitwasyon. Nang marinig ni Ella ang salitang asawa, nagulat siya sa isang madilim. Sa susunod na sandali, nabawi niya muli ang kanyang mga pandama at ngumiti ng kaunti. Ginoo, York, talagang bata ka at may kakayahan. Kahit ang asawa mo, nakamamanghang maganda. Huwag kang mag-alala, ipinangako ko na hindi siya magkakaroon ng isang solong peklat na naiwan sa akin. Mahusay, labis akong naaliw na marinig yun mula sa iyo. Si Harvey ay nagbubuntong hininga ng maginhawa. Naging tiwala siya sa mga kasanayang medikal at etika ni Ella. Dahil binigyan siya ni Ella ng katiyakan, maaari siyang makapagpahinga. Di nagtagal, sina Mandy, Cecilia Zachary at Angel Queen ay dinala sa kani-kanilang mga emergency room upang magamot ang kanilang mga sugat. Biglang naalala ni Harvey ang mga pinsala ni Shane na Iswell. Matapos itong isipin, nagpasya siyang bigyan ng tawag si Rosalie na Iswell. Kumusta, Mr. York? Ang tawag ay agad na kinuha. Si Rosalie, sa una ay nakaupo at nakasandal sa sofa, ay biglang tumayo na may gulat na nakasulat sa buong mukha niya. Si Shane ay umiinom ng tsaa nang makita niya ang eksena at walang magawa na iiling-iling ang kanyang ulo. Ang kanyang apo ay dapat nalasing ng ilang mahika. Ano ang napakahusay tungkol sa live-in son-in-law? Sa kabilang panig ng telepono, tumawa si Harvey. Miss na Iswell, hindi kami nakikipag-ugnay sa iilang araw. Kamusta ang pinsala ni Master na Iswell sa ngayon? Halos medyo nalayo si Rosalie sa isa sa kanyang mga ngipin. Tinawagan mo lang ako para magtanong tungkol sa pinsala ng aking lolo. Gayunpaman, huminga siya ng malalim at ngumiti ng kaunti. Salamat sa iyong pag-aalala, halos mabawi na si Lolo sa kanyang pinsala. Babalik kami sa kapital sa loob ng ilang araw. Kung iyon ang kaso, ipagbigay alam mo sa akin ng mas maaga upang maipadala ko sa iyo ng maayos, magalang na sagot ni Harvey. Oo naman, sigurado. Dapat kang dumating pagkatapos. Iba pa, magtatapos ka na maging tuta ko. Mabilis na naghang si Rosalie bago pa man makasagot si Harvey sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pag-hopping sa paligid ng silid tulad ng isang maliit na batang babae. Ginawa ni Vleer ang kanyang imahe ng isang malamig na diyosa. Tahimik lang na nagbuntong hininga si Shane. Ano ang naruroon upang maging masaya tungkol sa kung ang kanyang apo ay nabaliw? Sa ospital, si Harvey ay walang kabuluhan sa nangyayari at maaari lamang iiling ang kanyang ulo at mag-hang up din. Hindi rin niya iniisip ang pangyayari. Labis siyang nababahala sa sugat sa mukha ni Mandy. Di nagtagal, naglalakad si Mandy at ang kanyang dalawang kaibigan na may pamahid na inilapat sa kanilang mga sugat. Darling, paano ito? Ang kalungkutan ay ipininta sa buong mukha ni Harvey. Lumabas din si Ella at narinig ang tanong niya. Hindi niya sinasadyang sumagot, Mr. York, huwag kang mag-alala, si Ginang. Zimmer at ang kanyang dalawang kaibigan ay mayroon lamang mga sugat sa kanilang mga balat. Walang pinsala sa kanilang mga laman at buto. Inireseta ko ang ilang gamot dito upang ihinto ang pagdurugo. Hindi dapat magkaroon ng anumang mga pangunahing komplikasyon. Gayun din, dapat silang mag-ingat. Huwag hayaang makipag-ugnay ang kanilang mga sugat sa tubig sa kanilang pag-shower. Maraming salamat, magalang na sagot ni Harvey. Hindi ito malaki, Ginoo. York, ang iyong mga problema ay ang aking mga problema din. Mangyaring huwag itong banggitin. Ang mukha ni Ella ay namula ng pula at hindi siya naglakas loob na sumulyap kay Harvey. Kinuha ni Mandy ang gamot at napuno ng mga pag-aalinlangan. Mayroong isang bagay na hindi maganda sa ekspresyon ni Ella kahit gaano pa siya katingin sa kanya. Sa kanyang tagiliran, hindi na ito mahawakan ni Cecilia at gumawa ng isang malaking hakbang. Harvey, ano ba ang nangyayari dito? Paano mo nakilala ang Dr. Graves na ito? Ano ang inyong relasyon? Pareho kayong mukhang matalik sa bawat isa. Miss Zachary, mangyaring huwag maintindihan. Pareho kaming nagkita minsan.
Wala akong anumang paraan upang makipag-ugnay kay Mr. York, mabilis na ipinaliwanag ni Ella. Malinaw sa kanya na ito ay isang hindi nabanggit na pagmamahal. Pareho silang wala nang nangyayari sa pagitan nila, at malinaw na hindi maunawaan ni Cecilia ang sitwasyon. Sok. Walang paraan ng pakikipag-ugnay sa bawat isa. Pinuna ni Cecilia ang kanyang mga labi at nag-click sa kanyang dila. Huwag isipin na magpapanggap tayo na walang nangyayari dahil lamang sa iyong pagtulong sa paggamot sa aming mga sugat. Parehong ang iyong mga ekspresyon ay pinupuno ako ng kasuklam-suklam. Matapos niyang sabihin ito, tiningnan niya si Harvey na may mukha ng poker at sinabi, "Hindi masama, Harvey. Ang isang live-in son-in-law na tulad mo ay nakahanap ng ibang mga kababaihan sa likuran ni Mandy. Wala ka bang isang onsa ng paggalang sa sarili? Paano mo haharapin si Mandy sa ganitong paraan?" Malapit nang sumabog ang galit sa dibdib ni Cecilia. Bagaman na-save lang siya mula sa Hot Spring Villa, hindi niya inakala na ito ay dahil sa kontribusyon ni Harvey. Naisip niya na ito ay dahil may mataas na paggalang si Liam Stone sa pamilyang Zimmer na pinayagan niya sila. Wala siya doon sa pinakamahalagang sandali at sila ay kailangang mabugbog dahil doon. Bagaman hindi sila nagdusa ng labis, na hindi pakialam ng babae sa kanilang mga pagpapakita. Inilalabas ni Cecilia ang ilan sa kanyang galit kay Harvey. Si Ella ay palaging isang dalisay na tao at hindi pa nagmamahal. Nang sabihin ni Cecilia ang lahat ng mga bagay na iyon, ang kanyang magandang mukha ay naging pula at bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Ang ilang galit ay pinansin sa loob ng kanyang puso. Sino ang nag-iisip ng babaeng ito? Paano niya ma-spew ang mga nakatagong salita? Kabanata 262. Ang ekspresyon ni Angel Queen ay naging malungkot nang makita niya ang eksena na nagbukas sa harap niya. Tumingin siya sa ekspresyon ni Mandy Zimmer at likas na sinubukan upang mapagan ang mga bagay. Cecilia, sa palagay ko ay sapat na iyon. Maaaring hindi ito tulad ng tila seryoso na tinatrato ni Dr. Graves ang ating mga sugat kanina. Dapat siya ay isang mabuting babae. Angel, paano ka makapagsalita para sa isang tagalabas? Malamig na tumawa si Cecilia Zachary. Ang ginawa niya ay nag-apply ng gamot sa atin at nakalimutan mo na halos masaktan tayo dahil sa walang kabuluhang piraso ng basura. Harvey, binabalaan kita. Huwag isipin na magbulag-bulagan kami dahil lamang sa pagpapadala mo sa amin sa ospital. Kung mayroon ka lamang ilang kakayahan, kahit na isang normal na tao lamang, hindi kami papatulan ng bitch na iyon. Si Mia Howell, isa papapayuhan kita na makakuha ng diborsyo kay Mandy sa lalong madaling panahon. Ang kanyang kasal sa sinumang mga random na pusa o aso mula sa mga kalye ay magiging 100 beses pa rin na mas mahusay kaysa sa pag-aasawa sa isang walang halaga na basura tulad mo. Palagi niyang nais na paghiwalayin sina Harvey York at Mandy. Gumagamit lamang siya ng maliliit na paraan upang magawa ito sa nakaraan ngunit mas gugustuhin niya lamang itong malinaw sa araw na iyon. Ang kapaligiran ay bumagsak sa awkwardness. Hindi kasiya siya ang ekspresyon ni Harvey. Hindi niya inisip na ang gayong kaguluhan ay sesabog nang dinala niya si Mandy at ang mga kababaihan upang magamot ang kanilang mga sugat. Walang kasalanan si Ella Graves, ngunit kumilos pa rin si Cecilia. Paano niya haharapin si Ella ngayon? Ang mga kawalan ng katiyakan ay ipininta sa buong mukha ni Mandy matapos pakinggan ang sinabi ni Cecilia. Maaari lamang niyang may etch ang isang mapait na ngiti, talagang hindi nakakagulat. Magiging weirder kung hindi sila nag-overthink ng dinala niya sila upang matugunan ng isang magandang doktor tulad ni Ella. Kaya, handa ka bang talunin ako? Hindi mapigilan ni Cecilia na magbelo nang makita niya ang reaksyon ni Harvey. O iniisip mo na nagdudulot ako ng isang hindi kinakailangang kaguluhan dito? Harvey, huwag isipin na maaari mong mapang-api kay Mandy dahil lang sa kanyang pagiging walang kasalanan. Anong pagmamataas ang ipinapakita mo kapag ikaw ay isang live-in-law lamang? Ang mukha ni Harvey ay lalong nag-iikot sa mga earth frowns at walang pagpipilian kundi ang sawayin siya.
Tama na iyan, ito ang kagawaran ng pang-emergency ng ospital. Bukod dito, ito ay sa pagitan namin ng aking asawa. Hindi ka maaaring maging sanhi ng labis na panghihimasok dito. Ako ba ang sanhi ng roadiness dito? Si Cecilia ay nagalit matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Ano? Maaari mong gawin ang lahat ng mga kasuklam-suklam na bagay na ito, ngunit hindi ko ito mapapalampas. Walang nangyayari sa amin ni Dr. Graves. Si Harvey ay walang magawa. Masasabi niya na si Cecilia ay gumagawa lamang ng isang eksena na walang dahilan. Gayunpaman, siya ay nagkamali rin kanina. Ayaw ni Harvey na mabaliw at makaapekto sa ospital. Nakita ni Cecilia ang pag-uugali ni Harvey at naging mas walang pakikiramay. Harvey, anong saloobin ito? Mayroon kang ibang babae sa likuran ni Mandy at ngayon ay dadalhin mo kami upang makilala ang iyong babae. Gaano ka katapang? Hinawakan ni Harvey ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Ang bagay na ito ay nakakakuha ng mas maraming putik sa pamamagitan ng minuto. Sa sandaling ito, hinatak ni Mandy si Cecilia at sinabi, Cecilia, hawakan mo ang iyong dila at huminahon. Hindi ganito si Harvey. Si Cecilia ay nasa dulo ng kanyang tether. Mandy, hindi ka maaaring malambot dito. Pag-isipan mo ito nang mabuti. Ang walang kabuluhang piraso ng basura na live-in law na lalaki na ito ay pumasok sa pamilyang Zimmer sa loob ng 3 taon. Kumain siya ng iyong pagkain at nanirahan sa inyong bahay. Hindi siya nagbigay ng anumang kontribusyon at alam lamang na ang isang taong pinapanatili. Wala siya doon sa pinakamahalagang sandali ngayon. Siguro ay nanginginig siya sa takot habang nagtatago sa kung saan. Ano ang gamit ng pagkakaroon ng isang taong katulad niya? Kung ito ang sa akin, sasampalin ko siya hanggang sa mamatay. Bakit ko siya papayagan na bigyang katwiran ang kanyang sarili dito? Ang ekspresyon ni Harvey ay patuloy na hindi kasiya siya nang marinig niya ito. Hindi na niya ito mahawakan at mag-interjected, tama na iyan, Cecilia. Kung hindi para sa akin kanina, ikaw ay pinalo sa kamatayan ng mga thugs. Mabuti na hindi mo pinapahalagahan ang aking pagsisikap ngunit kahit papaano bigyan ako ng respeto. Hahaha, tumawa si Cecilia ng malamig na parang. Narinig niya ang pinaka-walang katotohanan na biro. Harvey, paano mo maipamulat ang lakas ng loob na sabihin ang mga ganitong uri ng mga salita? Ano, iniisip mo na ikaw ang nagligtas sa amin? Maaari mong tanungin si Liam kung hindi ka naniniwala. Hindi nabalisa si Harvey upang ipaliwanag pa. Oh, talagang makapal ka bilang isang ladrillo. Malinaw mong nalalaman na hindi namin alam ang kinaroroonan ni Liam at nais mo akong puntahan ko siya at tanungin siya tungkol dito. Harvey, mangyaring maging isang disenteng tao at may ilang dignidad. Pinaglaruan siya ni Cecilia. Si Harvey ay ganap na hindi na nagsalita pa. Sinasabi niya ang totoo ngunit bakit hindi niya maintindihan. Sa puntong ito, si Ella ay nakakakuha ng walang tiyaga. Ito ang kagawaran ng pang-emergency ng ospital at hindi isang merkado. Kung pinayagan niya sina Harvey at Cecilia na patuloy na magtaltalan dito, makakaapekto ito sa normal na operasyon ng ospital. Hindi niya mapigilan ang pagputol. Maaari mo bang ihinto ang pag-ingay? Hindi ba natin mapag-usapan ng maayos kung mayroong anumang mga hindi pagkakasundo? Shut up, ikaw na ginang. Huwag isipin na maaari kang lumayo sa unang pag-ibig sa mukha mo. Marami akong nakilala na mga inosenteng taong katulad mo. Alam mo lamang na umasa sa unang pag-ibig na mukha upang lokohin ang mga kalalakihan. Si Cecilia ay umaapaw na sa pag-aalipusta. Kailan ka may karapatang magsalita ng kahit ano? Dapat mong malaman na may asawa na si Harvey, tama. Kung alam mo ito pagkatapos umalis, huwag damaykit at kumilos ng matalik sa kanya. Huwag kang makaramdam ng anumang kahihiyan. Gayun din, huwag isipin na ikaw ang aming pangunahing tauhang babae dahil lamang sa iyong pag-apply ng gamot sa amin. Hindi namin alam kung ang iyong mga kasanayang medikal ay hanggang sa park lamang. Tama na iyan. Tumigil ka na. Tunay na nagalit na si Harvey sa oras na ito at hindi na ito mahawakan sa
Kabanata 263. Ang buong kagawaran ng emerhensya ay nahulog sa patay na katahimikan sa kanyang pagtaas ng boses. Si Mandy Zimmer ay bahagyang natigilan. Hindi kailanman sisigaw si Harvey York ng ganitong paraan kahit gaano pa man binigyan siya ng malamig na balikat nina Cecilia Zachary at Angel Queen. Gayunpaman, ipinakita niya ang saloobin na ito. Ang kanyang konsensya ba ay kumakain sa kanya? Maaari lamang panatilihin ni Mandy na tahimik habang malalim sa kanyang mga iniisip. Hindi niya maintindihan ang pakiramdam sa kanyang puso. Hindi niya masabi kung galit siya, naiinggit, o nasaktan ang kanyang puso. Sinabi sa kanya ng kanyang pangangatuwiran na normal ito. Si Harvey ay magkaroon ng isa pang babae sa labas dahil hindi niya pinayagan siyang hawakan kahit ang kanyang daliri pagkatapos ng 3 taong pag-aasawa. Gayunpaman, kapag nangyari ang sitwasyon, siya ang kanyang puso ay nagagalit sa komplikadong damdamin. Cecilia, huwag magpatuloy, huminga si Mandy. Uuwi na tayo ng bahay. Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay at kinuha ang susi mula sa mga kamay ni Harvey at umalis kasama sina Cecilia at Angel. Hindi maintindihan ni Mandy kung bakit siya nagagalit. Hindi siya dapat magkaroon ng anumang damdamin. Kay Harvey, si Harvey ay naiwan na walang pagsasalita nang makita ang tatlo sa kanila na umalis. Hindi niya alam ang sasabihin. Di nagtagal, lumakad si Ella Graves at kagat ang kanyang ibabang labi. Sinabi niya sa isang mababang tinig, "Ginoo York, tunay akong nagsisisi. Nagdulot ako ng hindi pagkakaunawaan." Iniligtas siya ni Harvey nang malapit na siyang masira. Tinulungan pa niya siyang maging vice-presidente ng ospital. Lahat ng iyon ay dahil sa kanyang mapagbigay. Nakabaitan at wala siyang pagkakataon na ibalik sa kanya ang pabor. Kung ang kanyang pamilya ay magkakahiwalay dahil sa pangyayaring ito, hindi kailanman mapapatawad ni Ella ang kanyang sarili. Kasabay nito, si Ella ay napuno ng mga pag-aalinlangan. Paano ang tulad ng isang mahusay na tao tulad ni Mr. York ay isang live-in son-in-law? Kung iyon ang kanyang libangan, marahil ay maaari niyang panatilihin siya sa halip. Ang mukha ni Ella ay namula ng pula na may kahihiyan sa mga kaisipang iyon. Lumingon si Harvey kay Ella at hindi nagsasalita na tiningnan siya. Hindi mahalaga kung gaano kadesente si Ella, madali siyang nag-blush ng mapula. Hindi kataka-taka na palagi siyang hindi maunawaan. Naisip niya ang walang sala na pagkatao ni Ella at kailangan niyang tiisin ang napakalaking pagkontra mula kay Cecilia sa publiko. Nakaramdam siya ng paumanhin para sa kanya at sinabi, "Dr. Graves, mangyaring huwag kumuha ng responsibilidad para dito. Lahat tayo ay may kasalanan. Paano ito? Iimbitahan kita sa isang pagkain pagkatapos ng trabaho mo bilang isang tanda ng aking paghingi ng tawad." Malinaw na galit pa rin si Mandy. Siya ay hindi na makakauwi sa oras na ito at maaari ring tretuhin si Ella sa hapunan. Pagkatapos ng lahat, taos-puso na tinulungan siya ni Ella ng 2 beses at kailangan niyang magbayad ngayon. Kung hindi siya magpakita ng ilang kagandahang loob, hindi niya madali ang pakiramdam tungkol dito. "Ginoo York, hindi iyon magiging angkop, hindi ba?" Si Ella ay nakaramdam ng sakit sa kadahilanan at kinagat ang kanyang mga labi upang tumugon. Interesado lang siya na maging kasintahan ni Harvey. Kung siya ay lumabas para kumain kasama niya, mas maganda sa kanya ang sitwasyon. Umiling-iling si Harvey at sumagot, "Hindi ito malaking deal. Ang aking asawa ay hindi ganoong klaseng tao. Bukod dito, kung hindi kita bibigyan ng tamang paghingi ng tawad para sa kanilang pag-uugali kanina, hindi ko na kayo pakikitunguhan ng may paggalang." Si Ella ay nasa isang madilim. Alam niya na hindi niya dapat gawin ito, ngunit tila nawalan siya ng konsensya at hindi sinasadya na tumanggo sa kasunduan. Samantala, sa isang Porsche, si Cecilia ay nakaupo sa upuan ng pasahero sa harap at galit na sinabi, "Mandy, mariing inirekomenda ko sa iyo na mabilis na makakuha ng diborsyo sa tao na ito." Tingnan ang ekspresyon na pinakita niya, malinaw naman na may nangyayari sa pagitan niya at ng babaeng doktor. Sinubukan pa rin niyang gawing katotohanan ang mga bagay na walang kaparirikan.
Galit talaga si Cecilia, ngunit kinuha din niya ang pagkakataong ito upang paghiwalayin sina Harvey at Mandy minsan at para sa lahat. Walang tigil siyang nangungumbinsi sa kanya. Ang isip ni Mandy ay nakakapukaw ng chaotically, at ang kanyang puso ay labis na nababagabag. Tumugon siya sa isang ibabang boses matapos marinig ang kanyang mga salita, "Cecilia, maaari kang huminto ngayon. Isaalang-alang ko kung ano ang gagawin sa aking sarili." Hindi alam ni Mandy kung ano talaga ang kanyang iniisip. Naisip lamang niya ang ekspresyon ni Ella kanina at hindi niya maiwasang mainggit. Ito ay isang simoy at mapayapa na gabi. Ang panahon na maayos ang gabi. Maraming tao ang pumuno sa mga kalye ng Nyinghi. Sa labas ng pasukan ng ospital, ang mukha ni Harvey ay ipininta ng walang pagsasalita habang nilinis niya ang isang nakaparadang electric bike. Siya ay pakiramdam na walang magawa. Wala siyang pagpipilian kundi linisin ang electric bike. Nang inanyayahan niya si Ella na kumain, nakalimutan niya na ang kanyang sariling sasakyan ay dinala ni Mandy. Dahil inanyayahan niya siya, hindi niya maaaring kanselahin ang plano. Sa makatuwid, kailangan niyang ihanda ang kanyang electric bike upang ilabas siya. Para sa hapunan, lumilipad ang electric bike na palabas sa labas ng gate ng ospital, naakit nito ang pansin ng marami. Hindi lamang sikat si Ella sa kanyang kagandahan bilang isang nakamamanghang doktor. Naging vice-presidente din siya ng ospital sa murang edad. Siya ay may isang mataas na ranggo at mahusay na mga kasanayang medikal upang mag-boot. Marami siyang mga manliligaw na pumupunta sa ospital. Sa katunayan, marami sa mga iyon mas batang henerasyon, nagkunwari na may sakit para lang makita siya. Si Ella ay nahuhumaling sa kanyang mga akademiko at walang interes kahit ano sa mga kalalakihan na iyon. Hindi mahalaga kung mayroon silang mahusay na karisma o bata at ang mga mayaman na tagapagmana, kahit na ang isa sa kanila ay hindi nakakuha ng kanyang interes. Ang Porsches, Ferraris, at Lamborghinis ay nakapark sa pasukan ng ospital sa isang buong araw, ngunit si Ella ay walang kaunting interes sa paglabas upang tumingin sa mga kotse. Gayunpaman, nakaupo na siya ngayon sa upuan ng pasahero ng isang lumang electric bike. Nagulat ang lahat ng mga security guard sa gate ng ospital at hindi mapigilan ang pagkaskos ng kanilang mga mata. At hindi makapaniwala, ang mga kawani ng ospital ay naglalakad habang nabigla sa nasaksihan. Kabanata 264. Hindi ako makapaniwala. Nanaginip ba ako? Iyon ba ay si Dr. Graves kasama ang lalaki na kasuot ng mga casual na damit? Nakita mo rin ba iyon? Naisip ko na may mali sa aking mga mata. Nawala na ba sa isip niya si Ella Graves? Tumanggi siyang umupo sa napakaraming mga sports car at ngayon nakaupo siya sa upuan ng pasahero ng isang electric bike. Ito ay napakaluma pa. Ang mga iyon ay nagkakahalaga lamang ng $2 ang presyo. Ito ay tulad ng dati nilang sinabi. Ang isa ay sa halip ay umupo sa isang dekoryenting bisikleta at maging masaya sa halip na umupo sa isang marangyang kotse at umiyak. Kung alam lamang natin na nagustuhan ni Dr. Graves ang mga tulad niyan, hindi namin muna sana bibili ng kotse. Mula sa araw na iyon, ang mga kawani ng lalaki sa ospital ay nagbago lahat upang gumamit ng mga dekoryenting bisikleta at tumigil sa pagmamaneho upang gumana. Ang paunang problema ng kakulangan ng paradahan. Ang mga puwang sa parke ng kotse ng ospital ay hindi may iwasang malutas. Ito ay isang hindi inaasahang pagliko ng mga kaganapan. Habang nasa kalsada, si Harvey York ay may kakulangan sa kamalayan sa sarili. Nang sinabi ni Ella na nais niyang kainin ang pinakasikat na lutuing kanluran sa Nyinghi Hotel, hindi binigyan ito ni Harvey ng maraming pag-iisip at tinawag si Yvonne Xavier na mag-book ng isang lugar para sa kanila. Pinag-uusapan ng tungkol kay Yvonne, 2 araw na siyang hindi na pumapasok sa opisina. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala na alagaan niya ang kumpanya. Si Ella na nakaupo sa likuran ay napansin na marami ang nakatitig sa kanya. Nakaramdam siya ng hindi mapakali at sinabi sa isang ibabang boses, "Mr. York, kalimutan na lang natin ito, kakain na lang tayo sa ibang araw." Hindi maganda iyon, ito ba?
Si Harvey ay likas na sumagot at marahas na sumigaw. Huwag kang mag-alala, papunta na tayo doon sa lalong madaling panahon. Nag-book ako ng isang lugar pagkatapos ng lahat. Gayun din, maaari mong itigil ang pagtawag sa akin bilang Mr. York. Tawagin mo na lang ako sa aking pangalan. Hindi na kailangang magalang. Habang nag-uusap sila, pareho silang nakarating. Ang ground floor ng Niamey Hotel. May isang puwang sa paradahan at pinark ni Harvey ang bike doon nang hindi ito naisip. Ding! Isang abiso ang tumunog sa telepono ni Harvey pagkatapos niyang makarating sa parking space. Napansin niya na ito ay isang teksto mula kay Rosalie na iswel nang kunin niya ang kanyang telepono. May isang pangungusap lamang doon. Aalis kami sa loob ng 5 araw. Hindi inaasahan ni Harvey na espesyal na magpadala sa kanya ng isang mensahe si Rosalie. Ngumiti siya at nag-type ng ilang mga salita upang tumugon sa kanya. Bang! Sa oras na ito ang isang MPV ang umaatres at nabangga ang electric bike. Umiling-iling sina Harvey at Ella at halos masira ang bike. Ang mga headlight ng electric bike ay nasira at mayroong isang malaking dent sa likod ng MPV. Si Harvey ay hindi nagsasalita. Hindi madali para sa kanya na lumabas para kumain. Bakit kailangang gawin ito upang ang kanyang bisikleta ay kailangang banggain lamang? Ito ay walang kahulugan. Maaari bang nakalimutan niyang manalangin sa araw? Na iyon na kailangan niyang matugunan ang lahat ng mga kasawian na iyon. Nakaramdam pa rin ng pagkalungkot si Harvey nang maraming tao ang lumapit sa eksena upang masaksihan ang drama. Pagkatapos ng lahat, ang MPV pag tiningnan ay medyo mahal. Ito ay magiging isang eksena upang mapanood dahil na-hit nito ang isang lumang electric bike sa pasukan ng hotel. Gayun din, ang babaeng nakaupo sa likuran ng electric bike ay isang nakamamanghang kagandahan. Nagkaroon pa siya ng isang inosenteng unang pag-ibig sa mukha. Ito ay isang nakakaakit na insidente upang mapanood. May sakit ka ba o kung ano? Nagmamaneho ka lang ng electric bike at pumaroda ka dito. Nasaan ka na ba? Sa sandaling ito, binuksan ang pintuan ng MPV. Ang isang tao sa isang suit at sapatos na makintab ay mabilis na gumalaw. Nang makita niya ang yupi sa kanyang sariwang minted na kotse, hindi niya mapigilan na ituro si Harvey at pinagalitan niya. Ito ang bawat sakit ng puso ng tao. Ang kotse na ito ay pinili lamang ng ilang araw na ang nakakaraan kasama ang plate ng kotse nito na naka-install lamang. Paano siya makakatagpo ang gayong hindi kapani-paniwala na insidente? Nasimangot si Harvey. Ang taong nasa harap niya ay ilang taon na mas matanda kaysa sa kanya at mukhang pamilyar. Gayunpaman, hindi niya maalala kung saan niya nakita ang taong ito. Ano ang isang hindi makatwirang tao? Ikaw ang bumangga sa amin. Si Ella na nagtatago sa likuran ni Harvey ay iniunat ang kanyang ulo at mahina ang sinabi matapos makita siyang manatiling nakatago. Wow! Maraming tao ang lumingon sa kanilang pansin kay Ella. Ang inosenteng mukha ng babaeng iyon, ang mga payat na binti, at magandang figure. Bakit ang magandang ginang na ito ay nakaupo sa likuran ng electric bike? Dapat ay bulag siya. Tiningnan nila si Harvey na may paghanga at pagkainggit. Ano ang punto? Paano makukuha ng isang mahirap na tulad niya ang isang magandang ginang? Ang punto ang paggamit ng pagkakaroon ng mga mamahaling kotse. Ang lalaki ay naakit sa hitsura ni Ella at hindi sinasadya na nilunok ang kanyang laway. Pagkatapos ay nabawi niya ang kanyang katinuan at itinuro sa bisikleta. Ito ay isang nakaw-ang puwang na paradahan ng Niamey Hotel. Ang mga bisita lamang, na nananatili dito o kumakain dito, ay may karapatang iparada ang kanilang mga kotse. Huwag sabihin sa akin na pareho kayong nandito para kumain kapag gumagamit ng isang lumang electric bike na tulad nito. Akala mo ba ikaw ay pagiging makatwiran sa pamamagitan ng pagkuha ng puwang sa paradahan ng ibang tao? Senyor, ano ba ang nangyayari? May tama ba ang sasakyan mo? Sa puntong ito, binuksan ang pintuan ng upuan ng pasahero sa harap. Isang napakagandang babae ang lumabas mula sa kotse. Nakasuot siya ng floral skirt at nakasuot ng mataas na takong.
Ang kanyang figure ay perpektong ginawa rin, at nagdala siya ng isang hangin ng matikas na kagandahan. Wow! Ang lahat ng mga manunood ay humila ng malalim na paghinga. Bakit maraming magagandang babae sa araw na iyon? Kabanata 265. Walang nag-iisip na magkakaroon sila ng kapistahan para sa kanilang mga mata na may tulad na aksidente sa kotse. Ang pinakamahalagang punto ay ang bawat babae ay may sariling likas na kagandahan. Kung maaari silang gumugol ng isang gabi sa alinman sa kanila, handa silang magkaroon ng ilang taon na maputol ang kanilang buhay. Ang isa ay may unang mukha ng pag-ibig. Ang nakakakita sa kanya ay nagpapaalala sa kanila ng kanilang mga mas bata na araw nang magkaroon sila ng kanilang mga inosenteng crush. Ang isa pa ay isang matikas na kagandahan. Ang isa ay maaaring maakit sa isang panaginip sa anumang oras kapag tinitingnan siya. Habang ang lahat ay nag-iingay, si Harvey York ay natigilan at hindi sinasadya na sinabi, "Shirley Ryan." Alam ni Harvey ang kagandahan mula sa MTV. Siya ay ang deskmate ni Harvey sa unibersidad. Siya ay nagsalita para sa kanya sa kanilang muling pagsasama-sama sa unibersidad. Ito ay lubos na nagkataon upang matugunan siya sa lugar na ito. Harvey, namangha rin si Shirley. Ininsulto ng iba pang mga kaklase nila sa unibersidad si Harvey sa huling pagsasama nila at tinawag siyang isang talo. Siya ay naging isang live-in son-in-law at muling nabuhay sa kahirapan. Siya ay isang kumpletong walang halaga ng basura sa kanilang mga mata. Una siyang hindi naniniwala sa mga salita at tumulong na magsalita para kay Harvey. Gayunpaman, tumayo siya na naitama nang makita niya si Harvey sa estado na iyon sa araw na iyon. "Harvey, bakit ka?" Si Shirley ay nagbuntong hininga at nag-bring ng pakikiramay nang tumingin siya. "Harvey, ikaw ay matalino sa iyong pag-aaral at madalas na may mas mataas na marka kaysa sa akin. Paano ka nahulog sa estado na ito? Akala ko sila ay ininsulto ka lang sa huling oras. Senior, ako ang bahala para dito." Mangyaring huwag maging calculative tungkol sa kanya. Ngumiti si Harvey nang marinig niya ang mga sinabi ni Shirley. Bagaman pinalalaki niya, alam niya na mabait siya. Hindi niya siya pinaglaruan. Ngunit tunay na naisip na siya ay halo-halong sa maling karamihan ng tao. Sa makatuwid, nais niyang kunin ang pera para sa kanya. "Shirley, lagi mo akong gustong ipagtanggol ako sa ating mga kamag-aral. Sinusubukan mo rin ba akong ipagtanggol?" Hindi mapigilan ni Harvey na sabihin, tinapunan siya ni Shirley ng isang titig at sinabi, "Hindi ka ba maaaring nag-iisa sa bawat araw? Na tulad nito. Tingnan ang aming muling pagsasama-sama sa paaralan sa huling oras, ikaw ay nasa pinakamasamang posisyon sa ating lahat. Hindi ka maaaring gumawa ng ilang mga pagpapabuti. Hindi ako makakapunta doon upang ipaalala sa iyo tungkol dito araw-araw. Kailangan mong maglim upang alagaan ang iyong sarili." Sa sandaling ito, narinig ng lalaki sa tabi ni Shirley si Harvey at ang kanyang pinainit na pag-uusap at nakaramdam ng hindi mapakali. Sinadya niyang tingnan si Harvey mula sa itaas hanggang sa ibaba at pinakawalan ng isang biglaang puff habang tumatawa. "Naaalala ko ngayon. Ikaw ang deskmate ni Shirley na si Harvey, tama? Hahaha, mahabang oras na wala kaming balita tungkol sa iyo. Paano ka maaaring masiraan ng loob hanggang sa puntong ito?" Si Harvey ay may isang pag-iikot na tingin at nakilala niya ang taong mula sa kotse. Bigla niya naalala na siya ang kanyang senior sa unibersidad, si Jerry Zabel. Sinubukan niyang habulin si Shirley mula pa sa unibersidad ngunit hindi nagtatagumpay. Napakaganda ng relasyon ni Harvey kay Shirley. Nang si Jerry, tinuruan siya ni Harvey ng isang aralin sa talaan. Halata na si Senior Jerry ay tumaas sa itaas ng ranggo ng maayos pagkatapos ng pagtatapos. Maaari siyang magmaneho ng isang MTV na nagkakahalaga ng $15,000. Maaari siyang ituring na isang matagumpay na tao. Nagawa lamang ni Jerry na sa wakas ay anyayahan si Shirley para kumain sa araw na iyon dahil hindi niya mapigilan ang pag-abala sa kanya.
Nang makita niya si Harvey, na dati ay nagdadala ng problema para sa kanya sa isang kahabag-habag na estado at kahit na kailangang magmaneho ng isang napakalumang electric bike, natuwa siya ng higit sa paniniwala. Harvey, ano ang sinasabi mo? Ako ang iyong senior sa anumang kaso, pwede ka makulong dito. Magbayad lamang ng ilang daan-daang dolyar at maayos natin ito. Walang pasensya na sinabi ni Jerry. O sinasabi mo sa akin na handa ka na hayaan si Shirley, isang babae, na tulungan kang magbayad. Ang mukha ni Jerry ay isang canvas ng lamig. Siya ay nagkaroon lamang ng pagkakataon at pinili ang kotse na ito ang kanyang unang araw sa pagmamaneho nito. Hindi pa niya sinimulan ang pagbabayad ng utang. Nais niyang ipakita sa harap ni Shirley sa araw na iyon, ngunit natapos ang pagbangga sa bisikleta ni Harvey. Labis siyang nagagalit. Hindi niya dapat pahintulutan na magbayad si Shirley kung nais niyang ligawan siya. Gayunpaman, kailangang aminin ni Harvey ang pagkakamali at sumasang-ayon na gawin ang pagbabayad, kung hindi maaayos ang pangyayaring ito. Sa sandaling ito, tiningnan ni Shirley si Ella Graves mula sa itaas hanggang sa ibaba at ipinakita ng kanyang mga mata na natigilan siya. Harvey, siya ba ang iyong misis? Ang ganda niya. Gayunpaman, lihim na nagbubuntong hininga si Shirley para kay Harvey. Ang babaeng ito ay talagang maganda. Siya ay may isang inosenteng mukha ng love-ik, isang perpektong crafted figure, at isang kaakit-akit na aura. Siya ay walang alinlangan na isang hindi pangkaraniwang mahusay na tao. Ito ay isang awa. Narinig niya na si Harvey bilang isang live-in son-in-law ay hindi man lang hinawakan ang kanyang kamay. Ito ay isang sitwasyon na nagpapasaya sa kanya sa mga tao. Natigilan si Ella at likas na sumagot, hindi mo naintindihan. Hindi ako. Natigilan si Shirley habang tinitingnan niya si Harvey. Hindi niya maiwasang makaramdam ng awa sa kanya. Paano ang deskmate na ito na naging gwapo at marangal ay nabawasan sa ganoong antas? Halatang asawa niya ito, ngunit tumanggi siyang aminin ito. Hindi niya binigyan siya ng kaunting paggalang. Harvey, hindi ko kayo pinangungunahan bilang isang live-in son-in-law. Nais ko pa rin sa iyo ang kaligayahan kung ikaw ay nasa maayos na relasyon sa iyong asawa. Gayunpaman, ang kaso ngayon. Kumuha ng diborsyo kung hindi mo may patch ang mga bagay. Hindi mo mapipilit ang isang hindi pa natapos na melon upang maging matamis. Kailangan mong magtipid ng lakas ng loob na gawin ang tamang bagay. Si Shirley ay napuno ng pakikiramay sa kanya. Kinakabahan din siya na makita niya siya sa ganoong estado. Maraming salamat po mga idol, sa patuloy na suporta. Please like and subscribe my YouTube channel. God bless po sa inyo, hanggang sa muli po mga idol.